Sino yung nagsabi? Si Mayor? Si Mayor Baste po. Mayor Baste. Ang sabi po niya, PR stunt lang po yung... PR stunt lang. Yes. Ako, ang suggestion ko kay Mayor Baste, tanungin niya yung kanyang kapatid na congressman. Magkano ba ang pondong nakuha ni Congressman Pulong? Nung congressman siya, nung panahon ng kanyang father. Magkano po yung nakuha? I-reveal niya kung magkano, kung saan ginamit. Kung saan ginamit ang pondong yan. Kung paano ginamit yan. Kung ilang bilyon ang napit sa flood control project. At kung bakit malaki pa ang baha at Davao. Kinakailangan tanungin niya yung kanyang kapatid yan. Kung talagang PR stunt to, patunayan niya kung talagang PR stunt to. Or may katotohanan na sinasabi. Diba? And I would like just the Vice President to realize that sinasubmit lamang sa amin ang pondo na dapat namin imbestigahan. And that is the right of the Congress to do that. Congress has all the right to scrutinize the budget because we have the power of the purse, whether it be the Senate or the House of Representatives. Ang nais natin lamang sa kanyang sinasabi that she would produce evidences. No? Bigyan niya kami ng mga ebidensya ng mga sinabi niya. Sa akin, doon tayo maghiring sa Davao, for example. Di ba? Doon sa Davao mismo, sapagkat narinig namin na talagang nagbabaha doon eh. Nung araw, hindi binabagyo ang Davao eh. Hindi binabagyo ang Davao. Ngayon, nakikita natin, nagbabaha na. Po ito, meron pong sinabi si Vice President Sara Duterte on the investigations right now on infrastructure projects. Ang sabi po niya, wag tayo tumigil sa FCP. Noong 2024, nagsabi na ako sa school building program pa lang ng DepEd, pinaghati-hatian na ng members of House of Representatives. Walang nag-react, hindi lang naman flood control. Your reaction po? I think the Vice President should realize that Congress has all the right to scrutinize the budget because we have the power of the purse, whether it be the Senate or the House of Representatives. Ang nais natin lamang sa kanyang sinasabi that she would produce evidences. No? Bigyan niya kami ng mga ebidensya ng mga sinabi niya tungkol sa mga bagay na ito. And let Congress investigate and review it. Meron naman tayong oversight committees to do that. Di ba? I mean, hindi naman pwedeng bigla ka magsasalita in a general term, no? Na wala ka namang puputos ng mga ebidensya. We'd like some evidences to be shown, di ba? And I would like just the Vice President to realize that sinasubmit lamang sa amin ang pondo na dapat namin imbestigahan. And that is the right of the Congress to do that. Let me add Yes, to what po. is said, no? Palagay ko itong aming investigation na ito would not be a witch hunting investigation. Ibig sabihin ang nais nating malaman dito, ito ba'y ghost project? Ito ba'y substandard? Kasi doon ang corruption di ba? Yung ghost projects and substandards. So therefore, sangayon po ako kay Congressman Terry na hindi lamang ito flood control projects, that even all infra projects, kapag meron ditong anomaly, whatever it is, no? Ghost projects man yan, talagang meron bang proyektong ganyan, o kaya naman substandard yan, kinakailangan po imbestigahan yan. Opo. Ako, isasuggest ko kay Congressman Terry sa kanyang TRICOM hearing, no? Sapagkat naalala ko, 19 Congress, ang unang-unang hearing namin sa Quadcom, doon sa Bacolor, Pampanga. Oo, na pinag-usapan yung POGO. Ako, sa akin, doon tayo mag-hearing sa Davao, for example. Di ba? Doon sa Davao mismo, sapagkat narinig namin na talagang nagbabaha doon nung araw, hindi binabagyo ang Davao Hindi binabagyo ang Davao. Ngayon, nakikita natin nagbabaha na. Whether kung sa Davao man yan o sa Bulacan man yan, no? I would suggest that we do that there, no? Para malaman po ng taong bayan na ito, serious kami sa pag-imbestiga kung talagang merong ghost project yan, talagang merong substandard project yan. Kong Terry, may reaction po kayo doon? Kayo, yung Infracom po ba, willing nga rin kayong, actually, kaya ko din po nabanggit yung Quadcom ng 19 Congress kasi yun nga, para makarating mismo yung mga taong involved, yung committee na mismo yung pumunta sa mismo mga lugar na yun. Yung Infracom po ba, may chance din na mag-on-site inspection, on-site hearing din po kayo para, kumbaga walang kawala yung mga district engineer, yung mga taong magiging involved po doon? No doubt na magkakaroon po ng ocular inspections. No? Kasi siyempre, simple lang naman mag-inspect ng proyekto Ang tanong lang naman may proyekto ba o wala? Yun yung unang tanong. Pangalawa, kung may proyekto man, ano itsura ng proyekto ngayon? Dapat bang ganyan yung itsura ng proyekto ngayon? So for example, kung may nakita ka nakalabas na bakal, in the span, for example, of 2 to 3 years, dapat bang may nakalabas ng bakal?
So yan lang naman yung mga basic questions po eh. Pagka nagkaroon ng ocular inspection. But most definitely, magpupunta po yung komite sa iba't iba pong mga lugar. Opo, Sir May, do you want to add more po? Anyway, ganito yan eh. Kaya palagay ko uunahin yung flood control project sapagkat yan ang hindi nakikita ng taong bayan. Kasi sa loob yan eh, ng mga kalye. So hindi mo na alam kung anong nilagay na semento ron, hindi mo na alam kung anong nilagay na kabilya ron. Kaya ako, kung magkaroon muli ng flood control projects, you would like the people to know that, no? Ang nais ko lang sabihin sa DPWH, dapat hindi lamang sila nagpapagawa ng ganong proyekto. Dapat may monitoring yan. Bago gawin, habang ginagawa, at pagkatapos gawin. Sapagkat ang ating Pangulo, nag-inspect eh, nilagay, completed. Yung pala walang nagawa eh. So therefore, dapat, yung pong DPWH, meron din po silang monitoring and maintaining all of those projects. For example, a week ago, na-complain sa akin yung isang chairman na hindi gumagana ang floodgates and flood and pumping station doon sa Biata Pandakan. Tinawagan ko ang MMDA. Ang sabi sa akin, yung daw pala ay nasa ahensya ng DPWH, no? 4 years na, hindi gumagana yan. So pinagana nila. So, ibig sabihin, kung nireport yan, pinapagana naman eh. O, yung Santa Clara, pumping station and floodgates, sa Sandaan na, hindi rin gumagana yan. Pero grant yan, no? Nakita ko, 53 million ang paggawa niyan. Ginagawa pa hanggang ngayon. Sapagkat walang masyadong ventilation yung building, hindi gumagana yung flood control projects na yan. Ngayon, tinawagan ko. Sabi ko ron, paganahin nyo yan. Sapagkat kailangan. Sapagkat ngayon, usong-uso ang bagyo at tagulan. So hindi ko na alam kung ano pang ginawa nila dyan. I'm calling on now sa press conference na ito na tingnan ng DPWH, ang MD, i-inspect nila yung kanyang mga project para maiwasan na po natin ang pagbaha. Sapagkat, Luca, wala silang monitoring dito. Wala silang maintenance dito. We would like to find out. Ngayon, kung gusto nyong makipag-ugnay sa LGU, why not? Di ba? May ugnayan yan sa LGU, why not? Basta't lahat niyan gumagana, may iwasan po natin ang mga baha kung saan man yan dapat dumating. Opo, follow-up lang po about dun sa lifestyle check nga na nasabi ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Dito po kasi sa House, meron na ring House bill aying mandatory sala and disclosure for the President, Vice President, and the other high-ranking government officials. Sa tingin niyo po ba napapanahon na rin ito para maipasa? Teka, sino ba ang hindi nagsabi na salin nung araw? Ultimong the former president, di siya nagsasabi ng salin eh. Di ba? I mean, ako, I am very faithful in sabihin may salin, di ba? Dapat malaman ng taong bayan yan, no? Now, maaaring walang batas to submit a salin. Pero dapat, kung talagang honest tayo, bilang mga public officials, kinakailangan isubmit natin ang salin sapagkat yan ang inaatas sa atin. So, ang tanong ko rito, ganito eh. Sino ba ang dapat na example na mag-submit ng salin? Hindi ba dapat ang Pangulo ng Pilipinas at lahat ng mga public officials? Para sa akin po, ako ay tapat at faithful sa pag-submit ng salin ko. Well, again, to be very clear, no, yung SALN is a requirement for each and every government official, government employee. So dapat po sinasubmit po ito. I don't think you need a new bill for the mandatory disclosure of the SALNs. I think it's really just a question on, for example, the ombudsman, kung dapat ba niyang linalabas na. Kasi I think yun yung isa sa mga naging problema po ng previous ombudsman dati. Parang dahil binara po yung paglalabas ng SALN, wala pong access yung pong publiko sa SALN ng mga matataas pong opisyal ng gobyerno. So I don't think we need a bill for that. I think the new ombudsman should be asked ano ho yung plano niya dito po sa mga SALN disclosures na actually sinasubmit naman po talaga sa kanya pong opisina. I would like to add, alam mo, kaya nung, I think it was in the 14th Congress where I filed a bill sapagkat ako ang chairman ng Committee on Public Information na magkaroon tayo ng right to information. Ako yung nag-file niyan eh. Oo. And almost it was approved in Congress. Until such time na pinigilan ako ng mag-sponsor muli. No? Hindi po na-approve yan. Sinabi ko nga kung sa basketball, yung the last 2 minutes, ma-approve na yan eh. Pero hindi pa rin eh. Kailangan na po natin ngayon ng the right to information.
Sapagkat dito, ito ang weapon ng ating mga common na kababayan natin na makita talaga, nila ang talagang gawain ng mga public officials. You see? Sapagkat wala pa tayo ngayong right to information law. Dapat magkaroon na po tayo niyan. Sir, magandang tanghali po. Kay Kong Benny po muna dahil nasa Manila po itong tanong ko. Yesterday po, meron pong inilabas si Mayor Isko na listahan po nung 14 billion worth po na flood projects sa Manila na iniulat po as completed. Pero still, nagbabaha pa rin po sa lungsod. At meron din pong isang contractor doon, yung GLC Construction and Supply Incorporated, na meron siyang nakuha doon sa 14 billion, 1.4 billion worth of flood control projects po ito. And coincidentally, ito pong contractor na to, ito po yung kinasuhan ni Mayor Isko or ng city government dahil po dun sa illegal demolition po nung Rizal Avenue Sports Athletic Complex. Your reaction po regarding po dito na napakalaking halaga pero wala pong naging epekto? Sinusuportahan ko yung sinabi ng Mayor ng Manila na papaimbestiga niya. I support that, no? Kinakailangan naman, madali lang yan. I-check lang sa DPWH yan. Kung yan po ay project ng national government o kaya ito ay project ng LGU. Sapagkat yung flood control project na yan, hindi lamang DPWH yan. Even the LGU. Kinakailangan, imbestigahan lahat ito. Ano ang pinagawa ng city ng flood control project? Ano ang pinagawa ng DPWH, no? Ito po yung tinatawag nating i-check yan sa DPWH ang status and impact ng mga project na yan, no? Sa national government, for example. Kaya I'm all for that na dapat talaga imbestigahan yan. Oo, kung nais niya, unahan niya yung distrito ko just to find out, no? Kung talagang kasi alam mo ang Manila, just to inform everyone, Manila is actually a prone to flooding yan sapagkat below sea level ang karamihan diyan, especially my district. At doon din dumadaan ang main tributary ng mga ilog natin. For example, like in my district, doon dumadaan ang Pasig River, diyan napupunta ang San Juan River, diyan nagpupunta ang mga ibang mga maliliit na mga estero, ano? Pero hindi lang talaga dapat Manila. Dapat yan Metro Manila. Sapagkat look, hindi lang Manila ang problema rito. For example, like ang San Juan River, napakarumi niyan. Yan ay sinasabi ko na nung araw pa. Kasama ang Quezon City, kasama ang Mandaluyong, kasama ang San Juan, kasama ang Manila. Kung makakasundo silang lahat yan, lahat yan ay pag-usapan po yan. Lahat yan imbestigahan. I'm in favor of that. Pero hindi lamang sapagkat hindi kumuha ng permit o hindi nagpag-ugnay sa LGU. Dapat, ang talagang investigasyon dyan, yan po ba ay ghost project? Yan ba ay substandard project? Hindi lamang flood control. Lahat ng infra project ng buong Maynila, imbestigahan niya. Thank you po. Nabanggit na po kanina yung flooding incidents po sa Davao wherein 265 areas. Based po ito doon sa City Engineering Office. Notably po, 140 ay nasa 1st District, 69 po nasa 2nd District, at 56 po doon sa 3rd District. Ngayon po, nasabi nga po natin na before hindi naman po ganito kalala yung pagbaha sa Davao, pero ngayon nakakaranas na sila ng pagbaha. Pero si Mayor Baste Duterte po, parang ang sinisisi pa rin po niya ay ang Pangulo at sinabi po niya na itong flood control project investigation ay PR stunt lang po. Your reaction po dito? I think very important muna po siguro na just to go back to the Philippines, I don't know where he is, but very important po for mayors to be present during times of crisis, no? So I think that's the first point that we want to make. But secondly, very important ho talaga na i-recognize natin na yung flooding ay hindi lang naman ho flood control, no? Usapin pa rin ho yan ng pagbabago ng klima, usapin din po yan nung bilis po ng pagbagsak ng tubig mula sa bundok papunta sa ilog at mga dagat. Pero meron pong centrality, yung pong flood control system sa ating pong mga lugar. So, very important din po, definitely, na makita rin ho natin yung pong impact no, ng mga flood control systems within Davao City and within Davao Region. Kasi I'm quite certain, malaki din po talaga yung pondo na iginugol within this administration and more particularly in the previous administration to Davao City and to Davao Region. So, I think that can serve as a basis to also look into the implementation of flood control projects within Davao City and Davao Region po. Sino yung nagsabi? Si Mayor? Si Mayor Baste po. Mayor Baste. Ang sabi po niya, PR stunt lang po yung... PR stunt lang. Yes.
Ako, ang suggestion ko kay Mayor Baste, tanungin niya yung kanyang kapatid na congressman. Magkano ba ang pondong nakuha ni Congressman Pulong nung congressman siya nung panahon ng kanyang father? Magkano po yung nakuha? I-reveal niya kung magkano, kung saan ginamit. Kung saan ginamit ang pondong yan. Kung paano ginamit yan. Kung ilang bilyon ang napunta sa flood control project. At kung bakit malaki pa ang baha at Davao. Kinakailangan tanungin niya yung kanyang kapatid yan. Kung talagang PR stunt to, patunayan niya kung talagang PR stunt to. Or may katotohanan na sinasabi. Like what we had been talking about, edi syempre, you have flooding, for example, in Davao City, and I think in parts of Davao region as well. So if the idea there is, bakit nagbabaha within Davao City, you mentioned the districts already, at malaki ho yung pondo na naibigay, ano ho yung nangyari sa pondo po na yun? Was it actually implemented well? Or was it subject to the same concerns that we have today in different areas, which is ghosted projects or substandard projects? Kasi nga, and like what Congressman Benny had stated, si Congressman Pulong naman po has been in Congress, I think this is his third term Di ba? So, kumbaga, we'd like to be able to know how much of the flood control projects had actually been placed into his district and had these projects actually been very successful.